Maaga nga pala ako lumabas sa may trabaho ngayon. Nag-request ako ng pang morning shift lang dahil ito ang pangalawang beses natin na makikipag-practice tayo ng sayaw. Masaya ako ngayon at may good news tayo. Pero bago yan, intro muna. Hi! Ako nga pala si Fred, isa akong OFW dito sa may bansang Poland. At tara, samahan nyo ako sa aking new journey. Mamaya ko lang sasabihin sa inyo kung ano bang good news. Andito na nga pala ako sa may bus stop at nakasabay ko yung mga katrabaho kong picker. O ayan ha, nakasama na rin kayo. Dumating na rin yung bus na hinihintay namin. Katulad ng dati, ang unang biyahe ko ay sa Zuri. Tapos mamaya, mag-bus ulit tayo. Habang nagbablog ako, natutuwa si Cha. Kung dati doon napapanood lang doon yung vlog ko, ngayon ay kasama na siya. Kaya ayun, tuwang-tuwa. At yung katabi nga pala niya ay Nepali. Hindi ko alam yung pangalan. Ibang lahi siya mga karepa. Nakarating na rin ako sa Missouri, sa may Central. At hahanapin ko naman yung bus papunta ng Ribnik. Pagsakay ko, naramdaman ko yung antok. Medyo pagod kasi ako ngayong araw. Marami kaming gawa at marami akong binuhay. Inaantok na nga ako pero hindi pwede. Baka lumampas tayo at maligaw pa tayo lalo. Pagkalipas ng 35 minutes ay nakarating na rin ako sa may Ribnik. Nakaramdam naman ako ng gutom kaya magmimerenda na muna ako. Medyo maaga pa naman kasi dahil mamaya pang alas 7 ang practice talaga. Inagahan ko lang. Nasanay kasi ako sa ganon. Dito na nga lang pala ako nagmerenda sa may McDo. No choice na ako. Malayo kasi yung Burger King at yun ang paborito ko. Nag-order nga pala ako ng 2 burger at 1 fries. Tara mga karepa, merienda muna tayo. Pagkatapos ko kumain, lumabas na rin ako. Lalakarin ko na nga lang pala dahil medyo malapit lang naman. At ito, nakarating na rin ako sa Masterworks. Alam nyo ba, habang pumapasok ako ng studio, nahihiya ako at medyo kinakabahan. Hindi ko alam bakit ganon. Siguro kinakabahan ako sa next step na ituturo sa amin. Medyo naninibago kasi ako. Pag silip ko sa may pintuan, nagulat ako. Ang daming tao sa loob. At sila ay mga magulang ng mga unang nag-dance class. Ang galing no, hatid sundo sila dito. Supportive talaga yung mga magulang nila. Pumasok na nga pala ako sa may loob at hindi pa ako nagpapakita kay Miss Rosalia. Nakita ko kasi na busy siya. At syempre, ayoko namang makaistorbo. Kaya ang ginawa ko, nanood muna ako at naghintay. Mamaya na lang ako magpapakita sa kanya kapag hindi na siya busy. Natapos na nga pala ang first class kaya second class naman. Alam nyo ba, sikat nga pala si Miss Rosalia dito sa may lugar nila. Dahil siya lang talaga ang pinakamagaling na dancer dito. At aminado ako mga karepa, gustong gusto kong gayahin yung mga moves niya. At balang araw, gaganda na rin yung galaw ko katulad dun sa kanya. Nakakagulat, napakalakas siyang gumalaw. Buong buo at malawak siyang kumilos. Alam nyo ba, natutuwa nga pala ako. Lahat nga pala ng mga ka-dance class ko dito, napanood yung vlog ko nung una. Grabe mga karepa, nag-viral yun. At umabot na ng 400,000 views. Grabe, solid, thank you. Natapos na rin ang second class kaya third class na, kami na yon. Sila nga pala muna ang unang sumayaw dahil hindi ko pa alam yung step. Na late na kasi ako nang dating nun dati. Sila muna sa intro, tapos sasabay na ako sa kalagitnaan. Alam nyo ba, nakakatuwa. Hindi ko inaakala, napapansinin na pala nila ako. Ngayon tignan nyo, nakikipagkulitan na. Syempre, behave lang tayo at konting ngiti. At alam nyo ba, sumobra yung hiya ko ngayon. Simula nung nag-viral yung vlog ko nung isang araw, lahat sila dito ay napanood yon. Nalaman nila yung pangalan ko. Kaya nung pagbalik ko dito, sumisigaw sila tapos tinatawag nila yung pangalan ko. Hindi ako makatingin, sobrang hiya talaga. At sobrang saya ko rin pala dahil magto 200,000 followers na tayo mga karepa. Maraming salamat sa suporta nyo palagi. Nag-vlog nga pala ako dito tapos hindi nila alam na nasa likod nila yung camera ko. Kaya nung nakita nila, grabe hiya nila. Nagulat silang tatlo. Ito na nga pala ang good news. Nagpaalam na nga pala ako sa boss ko. Nagtanong ako kung pwede ba ako sumali sa dance group at kung pwede ba ako mag-request na mag-morning shift lagi ako tuwing Merkules. Kumbaga magtatrabaho ako sa umaga tapos sa hapon practice sa may sayaw. At least hindi ko napapabayaan yung trabaho ko. Hindi ako a-absent at hindi ako mag-leave o kaya mag-day off. At ayun, sobrang tuwa ako dahil pinihagan ako. Kaya thank you sa boss ko at thank you rin kay Miss Kasia sa may supervisor namin. Habang nagpa-practice kami, nakita ng katabi ko yung camera. At ayun no, tamang kaway lang. Hello daw sa inyo mga karepa. Yung tungkol nga pala sa may good news ko na makakasali na ako sa grupo nila. Hindi ko lang muna sinabi kay Miss Rosalia. Gugulatin ko na lang siya sa next practice namin. Kung hindi nyo nga napapansin, medyo matagal at mahaba na yung sinasayaw namin. Nagturo kasi si Miss Rosalia na napakabilis na step at sobrang dami pa. Kaya talagang medyo nakakalito pa ngayon. Pero kahit papano, nakakasabay pa naman ako. Hindi ko pa mabuo yung galaw ko. Tapos yung sapatos ko medyo madulas pala. Sa may next practice namin, magsusot na ako ng ibang sapatos para medyo komportable na sa akin. At hindi na ako mag-alangan sumayaw. Sa totoo lang mga karepa, medyo pagod ako ngayong araw kaya wala ako sa mood. Medyo matamlay ako sa may sayaw. Pero kahit ganon, tamang sabay lang. Natapos na rin kami at pauwi na. Uuwi na sana ako na maaga. Pero nabanggit sa akin ni Miss Rosalia, meron daw kaming kasama na kalugar ko at nakatira rin siya sa may sushek. Dahil nahiya ako, tumatanggi ako pero pinipilit nila ako. Sumakay ako sa may kotse nila at anong drive ay yung nanay niya. Nung una nga, nabigla sila at natawa ako. Pagpasok ko ng kotse, nagtataka yung nanay niya. Yun naman pala, hindi pa sinasabi ng kadance class ko na isasabay niya ako. Kaya tuloy nagtaka yung nanay niya. At habang nagbibiyahe kami, nakikipagkulitan ako sa kanila. May konting alang pa siya akong salita ng Polski. Kaya kahit pa paano nagkakaintindihan kami. Kaya sa loob ng kotse, nagtatawanan kami lahat. Nagpababa na nga lang pala ako sa may aptika. Nakakaya naman kasi kung mismo pa sa may bahay. Malapit lang naman kasi kaya lalakarin ko na lang. Maraming salamat po sa libreng hatid at libreng sakay. O diba, nakalibre tayo ng pamasahe. Meron nga pala nag-comment, bakit daw puro mga babae ang mga nakasama ko sa dance class? At bakit daw hindi ako namili ng dance class na merong lalaki? Sa totoo lang, ito lang kasi ang napakalapit na dance class sa amin. At hindi ko rin inaasahan na puro babae lahat sila. Pero ang dahilan dyan, puro babae talaga ang makakasama mo sa dance class. Dahil ang mga lalaki dito sa may Poland, walang hilig sa sayaw. Puro sport sila, yung soccer. O yan na, sana ay malinaw na yun sa inyo. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming salamat sa panonood at sana po nag-enjoy kayo. Sa mga walang sawang sumusuporta po sa akin, maraming salamat sa
sa inyo ng marami. Ingat kayo palagi.